Magandang umaga mga mamshis, mga beshies, mga ladies in red, at mga at saka bata. Andito naman po tayo sa divination talk natin at salamat sa mga taong naging way na tuloy-tuloy itong talk natin hanggang ngayon po. At yung audience po natin is pang elementary lang po. Hindi po natin encourage yung matataas talaga yung kaalaman kasi yung mga matataas na kaalaman malamang alam na nila yung sinasabi natin dito. At alam mo naman, madaling mabore yung mga matatalinong tao sa mga simpleng bagay. Okay. So, yung audience po natin, ulitin natin, is sa mga momshi, beshies, ladies in red, ating matanda sa bata, mga handsome, tall, and dark ng mga guys yan, kasama na yung mga papuputi, at mga LGBTQIA. Okay. At yung tema po ng usapan po natin is kinuha po sa prayer ni Master Christ, sa Lord's Prayer na tinatawag, popularly known as Lord's Prayer, na patawarin niyo po kami dahil napatawad namin yung mga taong may kasalanan sa amin. Okay. So, pagpatawad po yung kailangan natin. At disclaimer po, wala po tayong legal, medical, at saka psychological or any professional service po. Yung sa atin lang po is kukuha lang po tayo ng insight, yung malalim na kaalaman galing po sa mga ideas ng mga sadhu katulad ni Master Christ, mga guru acharya, mga mystic mentors, mga prophet messenger, para magamit po natin sa pang-araw-araw na buhay natin. Okay, dahil in honor kay Mary Magdalene, sa birthday niya, considered na birthday ni Mary Magdalene sa July 22, continuous po yung pagbabasa natin ng parables ni Master Christ. Kasi andito po, nakalagay yung mga secret teachings niya po. Okay. So, konting insight lang po ito. Tandaan po natin, para po ito sa mga taong may Shurat Sabad or sweet melody, sali nyo lang si melody, or may agape or perfect love na binigay po ng sadhu po. Katulad ni Master Christ. Okay. Yung sadhu po, topmost lover po yan ni God, Uttama Bhaktas. Hindi po yan mga second or third level na mga devotees po. Hindi po yan sila. Hindi po yung Shurat Sabad or sweet melody, silence melody, or agape perfect love, hindi po natin na-acquire yan pag nagparot tayo ng verses. Kaya nga, kung pwede lang sana, hindi tayo mag-cite ng verses dito, kaya lang wala tayong magawa. Dahil as of now, kailangan nating i-connect yung mga ideas. Kung pwede pa lang, iiwasan natin yung maging self-righteous tayo. Oo. Na, hindi, ito'y talaga yung utos ng Godhead. Parang ganon. Yung inaano lang po natin dito is, ito po, yung supposed to be na path, yung daan na susundin natin. Pero dahil sa sobrang dami ng talinong mga tao ngayon, hindi mo na nga alam kung alin yung mali dyan. Kasi, yung system natin sa education is, napaka-sophisticated po na sometimes, hindi po natin nakikita yung shortcoming, yung kakulangan. Pero sige lang po. Tutulungan po tayo ng Holy Spirit po. Under sa guidance ng sadhu. Okay. Sa association ng mga sadhu, ang tinatawag natin satsanga or sadhu sangha. Okay. Balik tayo sa parable ni Master Christ tungkol sa damit at saka sa wine. Okay. Masarap ito kasi may wine. Okay. Wala pong magtahi ng bagong tela sa punit na damit. Kasi lalala yung kondisyon ng pagkapunit. Sa Matthew po yan. Ngayon, yung isa dito is tungkol sa inumin. Wala pong maglalagay ng bagong wine, inumin, sa lumang lalagyan. Wine skin. Kasi sasabog ito, mapupunit. Kaya ang dapat, bagong wine, bagong inumin sa bagong lalagyan or wine skin para ma-preserve ito. Sa Matthew din yan. Okay, ngayon, parang magkapareho yung ibig niyang sabihin. Yung bago, hindi mo po pwedeng isama sa luma. Pero, according sa Luke, sabi ng iba, kadalasan sa atin,
mas masarap, mas okay ang luma or matanda. Ay, mas okay daw. Okay. So, may kasabihan tayo, mas kung sa mga tao to, mas okay daw yung DOM, dirty old man. Okay. Pero yung ibig sabihin nito actually is mas okay yung tradition, yung rituals, yung ritualistic prayer, yung ritualistic na pupunta ka sa church, yung mga ritualistic activity, yung almsgiving, lahat-lahat po. Mas okay po yan yung ritual. Kaya nga yung iba nagsasabi na mas maganda may fix ka na habit daw. Kasi nakakatulong daw yan. So yung rituals and ceremonies, rites, mas okay daw yan. Kaysa sa yung bago. Kasi mas masarap daw yung wine pag tumatanda na. Pag tumatanda daw yung isang tao, nagiging sweet daw yan. Pero tingnan natin kung tama yan sa point of view ng isang sado na katulad ni Master Christ. Okay. Now, balik tayo sa sa tungkol sa yung makaluma daw is okay. Now, lumapit yung mga disciples ni John at nagtanong, bakit kami, at saka yung mga Pharisees ang mga Pharisees po, sila yung mga self-righteous na tao, yung mga traditionalist, yung mga sumusunod sa rituals. Alam mo, pag nag-pray ka, may mga rituals na sinusunod, hindi ka pwede mag-pray na hindi ka maghugas, hindi ka magganito, hindi ka magganyan, dapat pag nag-perform ka ng worship mo, dapat ganito yung steps. Ganun yung mga Pharisees. May mga modern Pharisees, nakikita mo yan. Very strict sila actually sa rituals. Pharisees ang tawag sa kanila. Mga followers din sila ni John na natisod. Nagkamali sila sa evaluation or assessment nila or analysis. Pero, ang sabi nila, bakit yung mga disciples mo, yung mga tinuturuan mo, hindi sila nagfa-fast? Kasi kailangan yung fasting para malinisan yung dumi sa katawan, pag-iisip. Okay. Yun yung yun yung pagkakuha ng iba. Okay. Eto pa yung dagdag. Ang sagot, yung mga guests sa kasal, hindi po sila nagmo-mourn. Ibig sabihin yung parang may patay. Habang yung bridegroom, yung lalaki po, kasama nila. Diba? Parang ganon. Can they? Excuse me. Kung kukunin na yung bridegroom sa kanila, yung lalaki, saka sila mag-fast. Ito po yung hindi nakuha ng iba. Pero alam siguro nila, pero minsan tinatamad tayo. Bakit hindi kayo nagpe-perform ng rituals? Kailangan rituals. Di ba may ritual ka sa prayer, may ritual ka sa fasting, may ritual ka sa pag-perform ng charitable works. Kailangan mo mag-ritual. Kasi kung walang ritual, ano man nangyayari sa bahay mo, di ba? Pag kahit na tumae ka, may ritual ka nga. Manaliligo ka. Okay. May ritual ka. Kailangan yung ritual sa sa buhay. Okay. Pero yung sinasabi ni Master Christ, hindi kailangan kasi yung bridegroom andyan pa. So, sino po yung bridegroom natin? Actually, yung groom, yung Godhead mismo. Pero dahil hindi mo naman nakikita yung Godhead, ang groom mag-represent yung sa sadhu, guru, acharya, mystic mentor, prophet, messenger, at righteous na tao. Which sa case dito is si Master Christ yun. Hanggang andyan pa si Master Christ, hanggang andyan pa yung sadhu, wala pong mag-perform ng rituals po. Kasi yung ituturo niya is Shurat Sabad, sweet melody. O sali nyo na lang si melody dyan. Or agape or perfect love. Hindi po kailangang malungkot ka, iiyak ka, magmukmok ka dyan kasi yung representation po ng perfect love, which yung sadhu is andyan pa po.
Wala, hindi pa po siya nawala. Kasama mo pa po. So, hindi po kailangang malungkot ka. Kundi dapat kang magsaya. Now, eto ngayon, may mga insight po tayo na nakukuha. Okay. So, may kwento dito sa Psalms na yung rod of wickedness. Hindi siya pwedeng hindi siya pwedeng parang ano yan, yung instruction sa kasamaan, hindi pwede sa place ng mga righteous. Habang yung mga righteous naman, yung mga taong gumagawa ng tama, gagawa sila ng masama. Kaya nga kung may agape or perfect love yung isang tao, hindi pwede yung wrong instruction, evil instruction, yung kasamaan, susundin niya. Hindi po pwedeng maghalo yan sila. Yun yung pinaka-idea ng bagong tela at lumang tela. Or yung bagong wine at saka yung old na wine skin. Hindi po pwedeng ihalo yan silang dalawa. So, pag andun ka po sa side ng agape or perfect love, yung wickedness po wala dyan. Once na gumawa ka ng wickedness, na sinasabi mong may agape ka or perfect love, wala po yan. Taliwas po yan. Kaya nga yun ang sinasabi dito. Balik tayo sa old story sa Deuteronomy. Hindi ka pwedeng magtanim ng dalawang uri ng seed sa garden mo or vineyard. Kasi ano yan, parang defile, marumihan. Ganon din yung sense sa pag nagplant ka. Hindi po pwedeng ipaghalo-halo mo. Kailangan ito muna yung vegetable, tapos sa susunod na buwan, pag na ito na naman, ang susunod, ganyan na naman. Hindi po pwedeng halo-halo. Ganon po yan. Kung titingnan nyo po, yung mga, kahit nasa nature po, magkasabay-sabay po yan yung mga tanim na yan. Yung mga ibang kasama niya is pareho yung nature nila. Ganon po yan. So, hindi pwede. So, ito po, parang insight po ito sa previous na last time na sinabi natin. Hindi pwedeng yung unequally yoke. Ibig sabihin, hindi pwedeng magkasama yung taong may surat sa bud or sweet melody, salik sa melody, or may tinatawag nating may agape or perfect love sa puso at saka yung wala. Kaya hindi po mag-work yung mga relationship or friendship or friends with benefits. Baka benefits pwede tumagal pero yung friends hindi tatagal. Hindi pwede silang magsama, maghalo kasi masisira silang dalawa mismo. Magkaiba yung direksyon nila. So kung magtaka kayo, bakit nasira yung relationship, friendship, steady man yan or parang temporary lang, isang linggong pag-ibig nasira. Kasi hindi po yan magkatugma. Magkaiba po yung mga seeds na ginagamit nila. Okay. Ganon yan. Kasi ganito yung mangyayari. Pag ginawa po natin yan, ito yung point dyan na nakasabi sa Mark. Ni-revoke po nyo yung word of God dahil sa tradisyon nyo na sinunod nyo pa sa mga nauuna sa'yo hanggang ngayon ginagawa nyo. Nakita nyo? Yung tradisyon sa pag-worship, yung tradisyon sa pag-pray, alam mo yung ito yung ginawa ni ni great leader dati. So ito yung gawin natin ngayon. Traditionalist, mga Pharisees yan sila sa modern garb. Yung mga ibang mga religious institutions, spiritual institutions, grabe yung tradisyon nila. Hindi po yan tinuturo talaga ng mga sadhu. Wala pong tradisyon na sinusunod yung mga sadhu. Kasi nire-revoke nila yung word of God. Ibig sabihin, ni-revoke nila, parang ginawa nila ng walang kapangyarihan yung surat sa bud or sweet melody.
or yung sali sa melody dyan, or yung agape or perfect love, pinawalang bisa nila. So kaya nagkasira-sira yung mga practice na dinala ng mga sado, kasi after na mawala yung mga sado, nagkaroon ng tradisyon ng Pharisee mentality, legalistic mentality. Kaya nga nagkasira-sira yung living word na buhay, which is agape or perfect love, sinubstitute na ng rules and regulations. Kaya kung titingnan nyo po sa mga practices na na-preserve talaga yung idea or practice ng pure devotion, katulad sa story sa Vedas, sa story ni Krishna at saka ni Radha, wala pong rituals kayong makikita dyan. Puro pure lang na agape lang po yung makikita nyo. Kung titingnan nyo yung story ni Master Christ na isang sadhu, wala pong rituals kayong makikita dyan. Agape or pure love lang po yung makikita nyo. Kaya hindi nyo makikita sila na ito, gagawin natin. Ang ibig sabihin po, in hindsight, ibig sabihin po ng follow this system, ibig sabihin, sundin nyo yung pamaraan ng agape or perfect love. Hindi yung external po niya. Ginagawa nilang external minsan yan para i-justify nila sa mundo. Justification yan sa mundo. Hindi kailangan ng agape yung justification sa mundo. Yan yung hindi nakita ng iba. Pero dahil marami namang matatalino ngayon, kahit si AI nga matalino na, sige, pagbigyan natin. Parang kailangan mo ng external affirmation dahil kulang ka sa pansin, i-affirm mo sa outside world para bumilib yung ibang tao. Hindi kailangan yun ng agape or perfect love na pabilibin yung ibang tao. Self-satisfied po yung self-contented po yung agape or perfect love, which yan yung mukha ng Godhead at ng mga sadhu. Self-contented po sila kahit hindi ka mag-pray dyan. Katulad sa story ni Krishna sa Vedas, na wala silang ritual na pinaperform kasi uttama bhakta sila, topmost lovers. Hindi nila kailangan yung rituals. Automatic yun. Wala yung set na rituals. Natural yun. Yun yung totoong nature ng spirit po. Pero dahil po andito tayo sa mundo, sabi ng iba, i-please natin yung mundo para ma-please natin si God. Hindi po. The moment na pinlease mo yung standard ng mundo, kalaban mo na agad yung Godhead. Kaya nga, dalawa lang yung pwede mong pagpilian. I-please mo yung agape or perfect love o i-please mo yung mundo. Anong gusto mo? Ikaw yung magpako sa sadhu o ikaw yung ipapako kasama yung sadhu. Pumili ka lang po. Wala pong in-between yan. Hindi po pwedeng makamundo ka at the same time. May agape ka. Hindi po pwedeng mangyari yung ganun. Baka sa panaginip sa illusion. Pero hindi kasama dito sa illusion. Okay yung sa illusion. Ngayon, meron pa dito yung tungkol sa ceremonial washing. Tradisyon na naman ito. Dahil kailangan mo mag-wash. Alam mo naman, may mga tao, parang robot yung mag-isip. Kailangan mo ng mechanical na way. Kasi AI, ikaw yung buhay ng AI, mechanical yung pinagagawa mo. Hindi mo nakita yung totoong sense o point. So ngayon, kailangan mo pag mag-fast ka, mukhang kinakawawa ka. I-deface mo yung sarili mo. Kung dati, mabango ka, ngayon, mukha amoy tae ka na. Okay. Kung dati, talagang in ka sa kasosyalan mo, ngayon, baduy na baduy ka. Yun yung gusto ng iba. Para makita ng iba na sinusunod nila yung tradisyon o ritual. Hindi yan yung sinasabi ni Master Christ. Yung sinasabi niya, na-receive na nila yung reward nila.
Hindi po yan. Hindi nakikita sa panlabas yung lalim ng realization ng isang sadhu or Uttama Bhakta. Wala siya, hindi nga siya magdadamit na parang mukhang unggoy, para ang alam mo sa kanya, talagang nag-renounce siya sa mundo. Hindi po. Monkey, hindi po yan siya monkey business. Hindi po. Wala po. May kwento nga minsan, last time. Dati, yung isang great na na sadhu, si Narada Muni, businessman yung attire niya. Yung stereotype ng Narada Muni is naka-saffron robe. Tingnan mo nga naman, yung Uttama Bhaktas. Parang ordinary silang tao. Yun yung way po ng mga saints, na mga topmost devotee. Mukhang ordinary silang tao. Pero sila, kung tingnan mo, parang mga tatanga-tanga, pero alam nila yung secret kasi bukas yung third eye nila. At saka, hindi mo alam kung ano kalalim yung expression ng agape. Baka na perfect na nila yung 8 petals ng lotus. Itatanga-tanga yung itsura nila. External kasi hinanap mo tingnan natin kung sino yung mas mababaw. Okay. Medyo masarap kasi yung mababaw Kasi yung gusto nila manotice silang ibang tao. Ikaw, kaya nga sa Islam may tinatawag na concealment. Hindi nakikita ng iba yung lalim ng realization mo, yung relationship mo sa Godhead. Kasi wala kang ang external. Kaya nga ang hirap. Yung ma-confirm na siguro yung external mo, may mga tanda ka sa katawan. May mga markings ka katulad ng ibang great souls. Hindi yung damit mo Huwag ka naman masyado mababaw. Ikaw naman. Okay. So, ang sabi dito, balik tayo sa Matthew. Yung mga sadhu, dumating sila, masaya yung buhay. Kumakain, umiinom, pero, pinagbintangan siyang glutton, patay gutom, lasinggero. Masama yung tingin nila sa kanya na maligaya siya. Kasi yung nature ng agape po is joyful po yan palagi. Masaya siya. Wala siyang nakikitang kapintasan kasi yung nakikita niya lang po, dahil bukas yung third eye niya, is Goloka po. Yung kingdom ni God lang po yung nakikita niya. Wala siya nakikita. Minsan may nagpapatayan dyan. Pero hindi niya po tinitingnan yung patay na katawan. Nakikita niya po yung pag-travel ng spirit sa iba't ibang katawan. Nakikita niya po yan. Yung iba hindi nila po nakikita. Kaya nalulungkot sila. Yung mga sadhu po, ang katulad Master Christ, mga Uttama Bhaktas, is hindi nila nakikita yung yung change ng katawan na parang damit lang. Okay. So ngayon, yung nakalagay dito, yung wisdom po, ma-vindicate po. Ma-vindicate, parang ma-justify siya sa klase ng fruit na meron siya. Akala ng ibang tao kasi yung fruit is material fruit, spiritual fruit po ito. Spiritual realization. The more na tumataas yung realization mo, the more na hindi ka nga mag-grasp ng ibang tao. Kung hindi mahawakan ng ibang tao yung takbo ng mind mo, mas lalo nilang hindi mahawakan yung takbo ng spirit mo. Sobrang lalim po na minsan yung mga sadhu na alam ko dyan sa mga recorded stories, nagmumukhang siraulo. Nagmumukhang tanga sila. Pero yung mga matataas na level na mga sadhu, alam nila, eto napakataas ng level niya, hindi to maintindihan ng ibang tao. Alam mo naman, mahilig tayo sa panlabas na anyo, kaplastikan, kalokohan, maskara po, yung gusto natin. So, tinitingnan mo natin, hindi to malapit sa Diyos kasi wala tong sasakyan. Mas malapit sa Diyos yung sa agape or perfect love, yung mga taong may eroplano, alam mo yung may mansion sila, ang dami nilang tauhan, dami ng pera, sikat sila, baka naging presidente pa sila ng isang country. Alam mo yung gano'n, napakatalino nila, 10 yung PhD nila, ay mahal sila ng Diyos kasi binigay sa kanila lahat. Hindi po yan. The more na lumalalim yung realization, the more na parang ordinary. In fact, nakadescribe dyan
Si Prophet Isaiah mismo na kino-quote ni Master Christ, siya yung nag-describe kung ano yung nature ng mga tinatawag nating Rasikabaktas or mga sadhu. Hindi po sila ma-recognize ng ordinary na tao. Kung ma-recognize sila, madaling makilala si God pag bumaba siya, di ba? Kaya hindi siya ma-recognize. Yung nakikita po natin na idea na si Krishna sa si Radharani po is very attractive po. Sa literature lang po yan. Yung mga sadhu, sa literature lang po yan. Alam mo, naka-haircut si Master Christ. Nakita nyo naman, ang galing ng gupit niya. Huwag po natin kalimutan, Nazirite si Master Christ, katulad siya ni Samson. Walang gupit yung buhok niya. Sino ba namang sobrang talino? Napakatalino po. Lampas sa langit yung talino na ginawa niya pang modern look si Master Christ. Hindi po nagugupit si Master Christ, alam mo naman, daming talino ngayon. So si Krishna, ang galing-galing, ang ganda ng damit niya sa Radharani. Hindi nila alam, modern portrayal, yan po yan, suited sa mga taong mababaw yung, pag-iisip. Yung mga sadhu po, yung mga great sages po, hindi po yan, wala silang pake, sa haircut mo, wala silang pake, sa damit mo. Wala silang pake kung sino ka man. Ang pake lang nila ay Surat Sabad or sweet melody. Sali nyo sa melody dyan. Or agape or perfect love. Except dyan, wala silang pake. Wala silang pake sa'yo kung sino ka man. No respecter of person. Wala silang pakialam sa'yo. So ngayon, sinabi dito, yung isang tao, according sa Proverbs, pwede mong iturotot. Magturotot ka ng kabaitan mo, ng galing mo. Pero, ang tanong, sino talaga yung totoong tao na merong ganyan? Yung faithful, faithfulness, ito yung ginagamit sa Christian perspective. Pero sa Chinese culture, iba yung ginagamit, parang ano yata, ay nakalimutan ko yung word, na parang ano siya, yung kaya niyang ipakita kung ano siya talaga, ano yung totoong nature niya. So, ganun po, pwede mong iturotot, palakasan ng utot dyan, okay lang yan, sa makamundong mga tao. Pero the more na lumalalim yung ano mo, yung realization mo, sa Surat Sabad, mukha kang clown pag nag-express ka ng mukha mo, agape or perfect love, the more na hindi alam ng iba na napakalalim ng realization mo, ganun po yan sa spiritual practice. Kahit saang sadhu po yan, tingnan nyo lang po, yung hindi, yung naka-manicure, naka-make up, yung ano, tingnan nyo lang po, wala po. Grabe po yung situation nila. Kaya nga yung mga sahaba dati, na kumpanya si Prophet Muhammad, wala halos sa sandal yan naglalakad. Hindi halos, yung damit nila, ilang piraso. Sino ba nagsabi na everyday nagpapalit si Master Christ ng bagong damit? Sino ba nagsabi na ganyan? Naka-perfume siya. Sino nagsabi? Isang beses lang siya nilagyan ng perfume. Si Mary Magdalene lang po yung nagbigay sa kanya ng perfume. Except dyan, wala po. Sino ba yung sabi na may ano siya? Isang beses lang siya sumakay sa donkey. Wala po siyang chariot. Ano ka? Kayo ba naman? Wala niyo masyadong i-exaggerate na parang i-justify niyo po yung katarantaduhan niyo. Parang si Master Christ pa yung leader ng mga loko-loko. Na kung tingnan mo, si Master Christ, katulad ng kahit na sinong sadhu, napakasimple po. Wala po siyang kayabangan na kahit na konti po. So ngayon, ang nakasabi dito sa Ecclesiastes, balik tayo, wag tayo masyado maging righteous or sobrang clever po. Kasi in the end, ma-disappoint ka lang. Kasi yung pagmamahal po, walang disappointment. Alam nyo po, kung i-compare natin sa isang tao, pag nagmahal ka po sa isang tao,
halos wala kang gagawin na hindi ma-please yung mahal mong tao. So, mag-aantay ka pa kung anong gusto niya. Aantayin mo pa kung anong ibibigay niya. Aantayin mo pa kung ano yung lalabas sa bibig niya saka mo gawin. At kung may gagawin ka man, yun yung nakasanayan mo na gusto niyang gawin mo. Sa atin, mas mahilig tayo sa public relations, dal-dal dito, dal-dal doon, pautot dito, pautot doon. Yan yung gusto natin. Kasi ito yung standard ng mundo. Social media kaya. Okay. So, ganun po. Hindi po yun. Kaya nga yung mga gopis po, yung mga Rasika Bhaktas po, wala po silang nothing special unless na mag-please kay Krishna. Unless na mag-please sa sadhu, mga prophet, messenger, guru, acharya, mga mystic mentor, unless na hindi itong bagay na to, hindi mag-please sa kanila, hindi po ginagawa. So, wala ka pong rituals. Pag gumising po siya, mag-serve ka sa kanya. Ano yung gusto niyang kainin? Ganun po yun. Hindi yung, sige, ganito, pag ganitong time, ganito. Hindi po. Aantayin mo po talaga. Kasi hindi mo pwede siyang lutuan ng pagkain na gusto niya mag-fasting. Parang nakuha niyo po yung point. I hope so nakuha ng ninyo mga mamshi, beses, ladies, nerete, matanda, tsaka bata, mga handsome, tall, and dark na guys, yan, mga LGBTQIA. Yan po yung nature ng ng agape perfect love. Parang bata po, very dependent ka po sa desire ng bridegroom. Kaya nga may kasabihan dyan, nakalimutan ko kung saan nakalagay, na kahit saktan mo man ako, kahit pahirapan mo man ako, hindi ko yan concern. Wala akong concern dyan dahil yung gusto ko lang is i-fulfill yung desire mo. Ikaw yung worshipable Lord ko. Wala nang iba. Ganon po yan. Sa atin po mas matalino pa po tayo sa sadhu. Mas matalino pa kaya tayo kay God. Hindi tayo makapag-antay. Taing-tae ka na ba? Ihing-ihi ka na. Pasensya kumakain dyan. So, ganon yan. So, balik tayo sa opinion ni Paul sa Romans. Kung sino yung kumakain, kahit anong kainin niya, huwag niyo pong i-despise yung mga taong, huwag pong mababa yung tingin niyo sa mga taong pumipili sila ng kinakain nila. Kung sino man po yung mahilig mag-abstain, austere na austere, pigil na pigil, wag po yung mga tao pong kumakain sa kahit ano, wag mo mababa yung tingin nyo sa kanya, dahil po sa agape or perfect love, yung mga Rasika Bhaktas po, hindi po nila tinitingnan yung panglabas, yung sa mundo po, kung ano man. Tinitingnan po nila yung agape or perfect love mo, ang Shurat Sabad. Kaya nga, minsan may challenge dyan. Mga Vaishnavs pala, mga pure devotees, yung mga five pandavas. Mga Kshatriya sila. Kailangan na kumain ng meat. Paano yan? Paano may resolve yung dahil vegetarian daw sila. Hindi po limited. May mga demons po na kumakain ng meat na mga topmost devotees. Yun yung hindi nakita ng iba. Kasi bias ngayon. Pag bias yung pag-iisip mo po, hindi mo nakita, walang merit yun. Yung external world, walang halaga yun sa Rasika Bhaktas. Katulad yan, may isang guru, yung final test niya sa disciple niya, pinakain niya ng karne ng tao. Cannibal yun, di ba? Pero hindi po. Yung tinitingnan po dyan ay yung agape or perfect love. Kaya hindi yun naintindihan ng iba. Kaya pwedeng maging topmost devotee yung mga sinful na tao at mga criminal. Yan po hindi naintindihan ng iba. Ngayon, eto po. Kung sino po, sa John po, kung sino po yung nagmay-ari or yung kasama ng
Kung sino po yung kasama ng bride, yun po yung bridegroom. Okay. Babae at saka lalaki. Nobya at saka nobyo. Pero, yung friend po, friend kaya nga sabi ko mag-start tayo sa friendship. Yung friend ng bridegroom po, ng lalaki, nasa tabi niya at nakikinig sa kanya, maligaya siya. Dahil sa boses po ng bridegroom. Ang boses po, yun yung word. Yun yung syurat sabad or sweet melody or agape or perfect love. Nanggaling pa sa spiritual world na niririnig ng mga sadhu. Maligaya po sila dahil naririnig nila yun. Ngayon, okay. So, ibig sabihin, complete yung kaligayahan nila. Kaya nga, ang sinasabi dito, na yung totoong nature ng Godhead, na pagmamahal is kaligayahan, joy po. Sali, yun lang si joy din. Okay. So, ganun po yun. Maligaya sila dahil sa sacred sound, syurat sabad, sweet melody, silent melody, or agape or perfect love. Ngayon, ito po yun. According sa Revelation po, nakikita ko po yung Holy City, ang New Jerusalem, na bumaba galing sa kalangitan, galing sa Godhead. I-ready siya bilang bride para sa husband niya. Ano yung ibig sabihin nito? Yung sadhu po, pag nagpakita po sa'yo, pag binigay niya yung syurat sabad or sweet melody po, salis melody, or agape or perfect love, itanim niya sa puso mo, buksan yung third eye mo, nire-ready ka po niya para sa totoong husband mo. That is why lahat tayo, yung totoong relationship natin is sa Godhead po, sa sadhu po, katulad ni Master Christ. Dadalhin niya tayo sa totoong husband natin. Sino yung totoong husband natin or partner natin? Godhead po. Yan yung papel ng mga sadhu. Dadalhin ka niya sa totoong relationship. Ngayon, balik tayo sa John. Ngayon, nalulungkot kayo, pero magkikita ulit tayo. At yung puso nyo is maging maligaya at walang makakakuha ng kaligayahan nyo sa inyo. Once na bumalik na po, dadalhin na po kayo ng sadhu kung saan kayo nabilong. Kasi lahat naman tayo nabilong sa Godhead. Siya yung may nagmamay-ari sa atin. Yung role lang po ng sadhu, katulad ni Master Christ, at saka nung head of the family, is para i-nurture lang po tayo. I-cultivate niya tayo para ibalik tayo. Kaya nga kailangan kang dalhin ng head of the family or parents mo or sadhu sa Eden or Lover's Paradise. Dalhin ka niya doon kasi andun yung totoong husband natin. Kung sa Vedic culture pa, siya si Krishna, ibalik niya tayo. So si Radharani ngayon is i-extend niya yung mga taong magdadala sa atin pabalik doon. Kaya nga si Radharani, which is si Mary Magdalene yung sa Christian sila po yung magdadala sa atin para dalhin tayo pabalik sa totoong friend or partner natin na eternal relationship po. So hindi na mawawala yung joy kasi yung Godhead mismo, yung syurat sabad or sweet melody or agape or perfect love, ito yung nature niya, joy po at saka perfect love. So ngayon, para sa mga taong nahihirapan sila sa physical na condition nila, ito yung insight po galing kay Paul po. Huwag nyo pong i-defraud. Alam niyo naman ang fraud siguro. Peke. Huwag kayong maging peke sa bawat isa. Except by agreement, kailangan meron kayong agreement. Kailangan is mag-spend kayo ng time sa bawat isa in fasting
and in prayer po. Minsan tinanggal na po itong fasting sa mga bagong translation, prayer na lang. At saka, magsama kayo ulit. Okay. Yung ibang tao, mas gusto nila mag-separate sila. Mas gusto nila, bahala ka dyan sa buhay mo. Pero ang sabi nito, si Satan, which, ito naman yung akala natin, si Satan is parang Satan. Hindi po, adversary po to. Somebody nag-oppose ng practice mo. Kasi si Peter po, tinawag din na Satan. May mga tao po, mag-serve as parang magkasala ka po. Matisod ka. Mag-tempt sa'yo, para i-take advantage yung kahinaan mo sa self-control. Ganun po yan. So, kailangan may agreement kayo na yung steady mo na friend, which sometimes asawa mo yan, or partner mo, meron kayong agreement na pag ganito po, na medyo may weakness kayo, kailangan itulungan ng isa yung isa. Doon na pumapasok yung sinasabi ko last time, na benefits po. Hindi po yan palagi. Yan is ginagamit lang in context po sa agape or perfect love. Kailangan mong isupport yung isa, brother's keeper, para hindi po siya madala ng somebody para maging unequally yoked siya. Oo. Para hindi siya ma-mislead po. Kasi mamatay po yung agape or perfect love sa puso niya. So ngayon, according kay Solomon sa Ecclesiastes, may oras para umiyak. Malungkot ka dahil yung na-realize mo na yung totoong relationship mo pala nasa sado, or katulad ni Master Christ, mga guru acharya, mga mystic mentor, mga prophet messenger. Yun po yung kinalulungkot mo. Kasi minsan yung sado po, mag-pass away na siya. Aalis na siya sa katawan niya. So, malulungkot ka dahil yung expression, physical presence ng perfect love po nawala. Pero may time din po na magloko po tayo, magmak. Magbiruan, yung sabi nila. Meron din time na mag-mourn ka. Parang katulad din yan sa weep. Mag-mourn ka. Pero may time din na maging high-spirited ka. Dance yung ginagamit ng iba, pero high-spirited ito. Kasi nawala yung buhay mo. Parang nawala yung connection mo sa Godhead dahil yung sadhu po, guru, acharya, mystic mentor, prophet messenger, wala na po yung presence nila. Wala na pong mag-reciprocate sa agape po na mag-nurture sa'yo. Kahit na yung mga hayop po, pag namatay po yung magulang nila, yung kapatid nila, nalulungkot po yan. Makikita po natin yan, nakapost nga minsan sa social media. Pero pag dyan po, high-spirited tayo. Dahil alam natin, may reciprocation po. Kaya nga sa spiritual world po, kahit sa sang spiritual practice, hindi po pwede ma-separate yung relationship po na katulad kay Radha at kay Krishna. Kasi sila yung eternal symbol ng reciprocation ng agape or perfect love po. So, ngayon, ang sabi ni Master Christ, paano ko ba i-compare yung generation na ito? Katulad sa mga bata na nakaupo sa tindahan or marketplace na tumatawag sa mga kalaro nila. Ito yung mundo natin. We play the flute for you, pero hindi ka sumayaw. Umiyak kami, pero hindi ka umiyak. Nalulungkot kami, hindi ka umiyak. Ito yung mundo. Ito yung sinasabi nating trending bandwagon. Throw your own party. May sarili kayong programa. Pero, pipe ngayon ginagamit dito Pipe, flute. Tumurotot ka ng bagong magpasikat ka, magpasiklab ka. Pero dahil yung mga kaharap nila is mga sadhu or may mga tao may mga agape or perfect love, hindi po mag-suit yan. Hindi po sila mag-fit sa tradisyon, sa mga rituals, sa mga Pharisee na mga ugali. Hindi po sila tipo na para silang robot mag-worship, mag-pray, mag-recite ng prayer.
Alam mo yung ganun? Wala sa kanila. Kasi yung agape po, perfect love, wala pong ritual yan. Ano yan? Spontaneous yan. Kusa. Walang, walang costless nga tawag minsan dyan. Hindi siya yung, ay, ganito yung oras, mag-pray na tayo. O, ganito yung oras, kakain na tayo. O, ganito, hindi po. Costless po yan. Natural siya. Depende sa ipinapakita ng source ng agape, which yung Godhead, or yung sadhu, katulad ni Master Christ. Okay. Ito yung last na instruction sa talk natin, ni Master Christ, sa Luke. Darating yung panahon na gusto nyong makita yung ganitong mga panahon sa anak ng tao, pero hindi nyo na makikita. Ibig sabihin, darating yung panahon na yung agape or perfect love, ang hirap hanapin. Mahirap hanapin yung perfect love. Hinahanap mo yung perfect love dahil na tigang, sabi nila, dry na dry ka na, kulang na kulang ka, hollow na hollow yung puso mo, pero hindi mo makita. Dahil nawala po yung sadhu or yung katulad ni Master Christ na mystic mentor. Ang mga guru acharya, mga prophet messenger, dahil wala na po sila, hindi nyo na maramdaman, hindi nyo na ma-experience yung ganitong klaseng experience. So, maging maingat po tayo. Kaya nga po, sadsang or sadusanggal ang kailangan natin. Maki-associate tayo sa mga taong merong agape or perfect love. Yan lang po yung pamaraan. So, ito po yung sinasabi na sa parable of cloth and wine, na hindi po tayo subject sa ritual ceremony. Ito po yung dapat mong gawin pag nag-pray ka, pag nag-worship ka. Hindi po. So, salamat po sa time nyo, mga Mangshi Beses, ladies and gentlemen, matanan sa kabata, mga sabtal ng dark ng guys dyan, mga LGBTQIA, sa pakinig nyo po sa talk natin. Sana po may napulot kayo, at dagdagan po natin sa susunod, kasi marami pa pong parables. Thank you po, at bye-bye.